Yung wala naman pong ginagawa is makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Malinis po yung ating mga upuan na walang nakaupo po dito. Praise God po. Start na, nak? Let's pray po. Hallelujah. Jesus, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O God. Dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kami idinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay, sambayang ito, O God. Upang dito kami ay patuloy na magbigay ng pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, O God. Lord, salamat, maraming salamat, Panginoon, sa buong magdamag, sa patuloy po ninyong pag-iingat, paggabay sa amin, O God. Nawa po, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, O God. Ito pa'y patuloy na tumimo sa puso't isipan ng bawat isa na makaririnig nito, O God, maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na nasa online sa mga oras na ito, O God, Lord. Abutin niyo rin po sila na iyong mapagpalang mga kamay, O God, na po'y maging isang magandang ihemplo po kami sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod sa umagang ito, O God. Patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran at langisan ang kanyang mga labi upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Muli, Panginoon, sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa papuri, parangal, pagsambat, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Praise God. Tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Agosto. So ang ating tema sa buwan na ito is send more workers. Send more workers. So hindi na po tayo lalayo sa ating Sandibite. Ano pong ibig sabihin ng send more workers? Magpadala ng maraming manggagawa sa Tagalog. Magpadala ng maraming manggagawa. At ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 9 verses 37 to 38. Ano po sinasabi dyan? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ano pa po? Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So pinagpapala ko po ang pagkabasa ng mga banal na salita ng Panginoon sa napakagandang umagang ito. Ano po? So, ang ibig ipahiwatig ng Panginoon dito sa atin is, ang nais niya is, mas marami pa pong mga workers sa kanyang ubasan. Kagaya po na nakikita natin sa screen ngayon, ano po? Ang nais ng Panginoon is, magkaroon pa ng mas marami pang manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon is, mas marami po yung maligtas. Amen po? Kasi, alam niyo po yun, napakarami pa po kasi talaga ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po? At sa aking introduction sa umagang ito po ay matatagpuan sa Mateo 9, chapter 35 to 38. Samahan niyo po akong magbasa. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Amen po. Pinagaling din niya ang lahat ng ori ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Next na. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Purihin ang Diyos. So,
Itong sa Mateo chapter 9 verses 35 to 38 na sa ating introduction, ito po yung dito po nahabag si Jesus sa mga tao. Ano po? Kasi kahit si Jesus, siya din po ay nagpagamit. Tandaan natin mga kapatid, ng ating Panginoon ay bumaba mula sa langit upang gumawa or magpagamit. Ganon din po tayo bilang anak at pinili ng Diyos, nawa po tayo din po ay magpagamit sa Panginoon. Amen po. Makikita natin dito na ang Panginoon mismo po, siya po ay nagpagamit. So, ang kahabagan talaga ng Panginoon is nandoon. Nawa po, ganon din po tayo, nakagaya ng Panginoon na mahabagin. Dahil alam niya na marami na nga pong aanihin, subalit kakaunti po yung mag-aani. Tayo po kaya mga kapatid, nagagawa po ba natin ito bilang mga pinili at anak ng Diyos? Alam natin na ang Panginoon ay siya yung ating tunay na manggagamot. Ano mang uri ng karamdaman o sakit na mayroon tayo, idalangin lamang po natin ito sa Panginoon. Dahil alam natin ng ating Panginoon ang siyang una at number 1 na manggagamot. Yes, may mga doktor po tayo, pero sila ay ginamit lamang ng Panginoon bilang instrumento para sa ating mga karamdaman. Ano pa po? So makikita po natin dito yung habag ng Diyos sa mga taong napakarami at litong-lito. Ganon din po tayo mga kapatid, lalo na po sa ating mga kamag-anak na hindi pa po tuluyang nakakakilala sa Panginoon. Nawa po kung paano natin tinanggap ang Panginoon as our Lord and Savior, nawa po ito ay ating i-share sa kanila. Kasi alam ng Panginoon, bilang anak at ng Diyos at pinili ng Diyos, nawa po tayo ay nagagamit sa kanyang ubasan. Magpagamit po tayo, mga kapatid. Kasi ayaw ng Panginoon na may mga naliligaw na tupa. Ayaw ng Panginoon na sa muling pagbabalik niya ay marami pa po yung hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay maabot din po natin ang lahat ng Kanyang nilikha, ng Kanyang mga banal na salita, at i-share natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Nawa po yung nararanasan natin na goodness ng Panginoon sa ating mga buhay, kung paano po kumikilos sa atin ang Panginoon, ito po yung ating ma-share sa ating kapwa, lalo na unang-una sa ating mga kamag-anak. Ako po, personally, every time na ako po'y nananalangin, nagdi-devotion, yun yung hindi po talaga nawawaglit sa aking isipan na, Lord, sabi ko, yung salvation nawa na aking tinanggap is, wag ko lamang sarilinin. Ito po ay aking ibahagi, lalo na sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga relatives, sa aking mga kapitbahay. Yes, marami akong kapitbahay na na-sharean na nito, subalit, I know and I do believe in my heart that in God's perfect timing, sila din po ay makakarating sa bahay-sambahayan ng Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon ay i-share nga natin kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. I-share natin yung good news sa ating kapwa. Amen po. Praise God po. So sa umagang ito ay may 2 pointer lamang po tayong pag-uusapan. Ang una po is humayo tayo at magpagamit sa Diyos. Pointer number 1 po sa Send More Workers is humayo tayo at magpagamit sa Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 28 verses 19-20. Nakpakipos po. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay humayo tayo at magpagamit sa Diyos.
ipalaganap natin ang salita ng Panginoon. I-share natin ito sa ating mga nakakasalamuha. Bilang mga pinili at nakakakilala na sa Diyos, ang ating tungkulin ay humayo at ipakilala ang Diyos sa mga unbeliever po especially. Lalo na po sa ating pamilya. Nawa po, yung salvation nga po na nabanggit ko kanina na ating tinanggap, ay wag natin sarilinin lamang ito. Naway maibahagi din po natin ito sa iba. At kapag nagawa po natin or nagampanan ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ay meron po siyang pangako. Ano po ang pangako ng Diyos sa atin? Tayo po ay sasamahan niya kahit saan man po tayo naroroon. Even sa ating pag-share ng salita ng Diyos, kasama natin ang Panginoon. Kapag sinishare natin ang good news or salita or magandang balita sa ating kapwa, alam niyo po, ang Panginoon ay nalulugod sa ating buhay. Ang Diyos ang naitataas sa ating mga buhay. Hindi tayo yung naitataas, mga kapatid. Subalit ang Diyos ang siyang naglo-glorify sa ating mga buhay. Every time na ipinapakilala natin ang Panginoon, every time na sinasabi natin kung gaano kabuti ang Panginoon, kung paano kumilos sa ating mga buhay ang Panginoon sa atin. Nawa po ito ay i-share nga po natin. Dahil ito po yung nakalulugod sa Panginoon. At ano pa po ang sinasabi sa Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. So inuutusan tayo mga kapatid, ano po? Kaya ang tema natin, send more workers. Ito po'y para sa atin bilang pinili at mga anak ng Diyos. Tayo ang binabanggit dito ng Panginoon na humayo, magpagamit sa ubasan ng Panginoon. So inuulit po uli sa aklat ni Marcos, ano po? Alam niyo po, ang isang verse hindi lamang sa isang chapter ng Biblia, kundi inuulit-ulit ito ng Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon is namnamin natin ang salita ng Panginoon. Namnamin natin kung ano ang ibig sabihin or ipahiwatig sa atin ng Diyos yung kanyang mga banal na salita. Kasi kung isang beses lang po ito babanggitin, makakalimutan po natin kasi hindi likas, hindi lingid sa kalaman ng Panginoon ng tao ay makakalimutin. So inuulit-ulit ito, hindi lamang sa isang chapter or isang verse, sinasabi ng Panginoon, subalit mas marami pa pong mga chapter or verses, inuulit yung humayo kayo sa buong mundo. Kasi alam natin na marami pang ligaw, marami pang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, sa amin sa PLG, sa everyday na 1 to 2 p.m., yung aming mga Bible chapter or verses ay nasa huling panahon na kami. So, nandoon na yung pahiwatig ng Panginoon na malapit na siyang dumating. So, bilang anak ng Diyos at pinili ng Diyos, ang nais ng Panginoon ay humayo tayo. Ipalaganap natin ang magandang balita or good news ng Panginoon. Unang-una sa ating pamilya, kagaya po ng sinabi ko kanina. Kasi yun po yung una natin talagang ministry, yung ating buong pamilya. Kasi sino po ba yung mga nakakilala na sa Panginoon na gusto lamang niya, siya lang yung ma-save. Siya lamang yung magkaroon ng salvation. Di po ba dapat bago dumating ang Panginoon, ako iniiyak ko yon sa Panginoon na sabi ko, Lord, nawa po bago ka dumating, ang lahat kong mga kamag-anak ay nakakilala na sa iyo. Kasi alam natin, in the last day ay mayroong judgment. At sino yung hahatol? Walang iba kundi ang Panginoon lamang. So, masakit bilang isang anak ng Diyos na ako lang yun nakakakilala sa Panginoon. Masakit para sa akin na kapag dumating ang Panginoon, ay ako lang yung kakaunin ng Panginoon. So, i-share natin, lalo na sa ating buong pamilya. Every time na magdi-devotion tayo, palagi nating idalangin sa Panginoon, Lord, yung salvation ng aking buong angkan,
aking mga kamag-anak, buong ko pong pamilya, ay patuloy kong inilalapit sa biyaya ng iyong trono. Saang mang sulok ng mundo sila naroroon, alam ko na maraming gagamitin ang Panginoon bilang channel of blessing sa kanila. Maraming mga sundalo ang gagamitin ang Panginoon upang maabot ng magandang balita ang lahat ng ating mga kamag-anak. Sa amang sulok ng mundo sila naroroon. Amen po. So sa pangalawang pointer is dapat kasama ka. Dapat kasama ka. Kapatid, sabihin natin sa ating sarili, dapat kasama tayo. Dapat kasama tayo. Amen? Dapat kasama tayo na humayo sa buong mundo at magpalaganap ng magandang balita ng Panginoon. Ayun nga po, ang sinasabi sa Mateo chapter 9 verse 37. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya mga kapatid, upang dumami ang taga-ani ng Diyos, dapat ay kasama ka at ako dito. Magpagamit po tayo sa ubasan ng Diyos upang marami din po ang maligtas. Amen po? Praise God. At sa ating conclusion, ako at ikaw ay tinawag ng Diyos upang magamit sa kanyang kaharian. Kaya humayo tayo mga kapatid at magpagamit sa Diyos. Amen po? Praise God. So yun lamang po, pinagpapala ko po ang bawat isa sa atin sa napakagandang umagang ito. Tayo po ay humayo at magpagamit sa Diyos. Praise God po. Let's pray na po. Hallelujah. Jesus, pinupuri ka namin, Lord. Salamat sa inyong mga banal na salita. O God, Lord, patuloy niyo nga pong gamitin ang aming mga buhay, Panginoon, upang maging isang manggagawa sa iyong banal na ubasan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mensahe, O God. Send more workers, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, ikaw lamang po ang patuloy naming itataas, pararangalan, at pasasalamatan sa aming mga buhay, O God. Lord, sa aming gawain, sa buong maghapong ito, O God, magmula sa unang service, Father God, hanggang sa second service, Father God, na po ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang patuloy na maidambana at mapasalamatan sa aming mga buhay, O God. Magmula, Panginoon, sa opening prayer, O God, sa praise and worship, Father God. Ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay, O God. Lord, maging sa inyong mga anak, Panginoon, na idadako sa bayang ito, O God. Kung paano niyo po kami iningatan sa aming pagpunta rito, Father God, ay ganoon niyo rin po sila iingatan upang sila po ay makarating ng maayos at ligtas sa bayang ito, O God. Upang dito, Panginoon, ay sama-sama kami magpupuri at magbibigay parangal sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa ilaman po namin muli, ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa papuri, parangal, pagdambana at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, this we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Purihin ang Diyos.